mga ka-permlat. So, new property po tayo ngayon. Ayan. So, ang sukat po ng property is 3.5 hectare. And so, bali, nandito po tayo sa boundaries ng property. And mga ka-permlat, bali, sakop po natin itong nyug na to. And then, ito po yung overlooking na part ng property. And so, overlooking po ito, Tanawan Dagat. And so, medyo madamo lang po, kaya hindi natin makita. Pero overlooking na po ito mga ka-permlat. And so, dagat po yung paikot. So, napakaganda po ng part na ito mga ka-permlat. Ito po yung part na pwede natin tayuan ng bahay or rest house. So, napakaganda magtayo po ng rest house. And then, platted po itong area na to. Itong part na to. Kaya, maganda po dito magbahay. Para ito po yung view. Overlooking po yan. So, hindi na natin ma-view. Gawa na medyo masukal po ano. And meron din siyang bayabas sa property. May hinog na. And then, meron din po itong santol. Mga hinog na po. Dami. Kaya may ilang po ito ng santol. May santol pa ba dyan? Sa baba? Ay, may mga santol pa doon. And overlooking po ito mga ka-permlat. So, hindi lang natin dito ma-view. Gawa na medyo madamo. Nara. And may nara din po sa loob ng property. Then mahogany, mayroon din. Anong puno nga ito? Bumliw. Inuuling yata yan. Marami pong puno ng bayabas. Ito bayabas din. Na hindi pala muna. Pero itong ayan. So ito po mga ka-permlat. Ayan. Tanaw po ang dagat dito. Hindi natin mag kasi medyo madamo po yung property. So dagat na po ito. Ayun mga ka-permlat, bali ito rin po yung part na mahaba po itong platted area na to na pwede natin tayuan ng bahay or rest house. Ayan. So malawak po ito mga ka-permlat, 3.5 hectare, and then medyo slope po yung property mga ka-permlat. Pababa po dito sa part na to, and then medyo pantay naman po yun sa baba. Maraming puno po dito na hardwood na pwede ring ulingin. So, ito po yung kaluwangan ng property mga ka-permlat. And sakop po natin yung nyugan na yan, and then yung kabila. So, yun lang mga ka-permlat. Medyo slope lang po yung property, pababa. Pero dito po sa baba mga ka-permlat, medyo pantayin na po yun. Ano po? Sakop po natin yung kabila na yan. Ikutin natin yung loob ng property. So sa ngayon mga ka-permlat, medyo kababaan pa po yung nyug niya. Ayan, halos mga bagong tanim. And then kalimitan po ay takaran pa. And so ang good thing din mga ka-permlat, mapapakinabangan na po natin, and then matagal po natin mapapakinabangan yung nyug kasi takaran pa lang po ano, and then kasagaran pa po yung mamuna. Halos mga bagong tanim po yung nyug. Saan kaya tayo po yung dumaan, ikutin natin yung property sa kabila. Oo, nakakawitan na ito. Bagong tanim pa lang din po ito. Ayan kuya, anong puno ito? Nara ba yan? Ito, nara pa din po ito. Ayan yung puno na yan. So, marami po ditong hardwood. Ito ko yung kabila, dala pa? Ay, hindi na. Dala pa to. Yan, so dala pa po natin yung ibabaw na yan. May pwede lang puno din po nun. Then mga ka-permlat, bali ito po yung row right of way na pasok naman po ang sasakyan dito, pero need lang po natin i-develop. Dala pa. Ayun, may nara pa din po doon. And so ito po yung kaluwakan ng nyug niya na takaran po na ito, bagong tanim. And then may mangga din po sa loob ng property. Ayan, so saging meron din. Sagingan. So, mga saging din po ito. Ito ay nara pa din. And so marami po itong taling na nara mga ka-permlat. Ayan, kuya, ano ito? Anong puno yan? Ha? Lisa. Santol. Ito, santol. Malaki na pong puno ito.
ng kanyang puno ng santol. So yun mga ka-farm lot, ito yung mga takaran din po itong nyug na to. Nalulunok na. Overlooking. So ito po yung part na hili ng property mga ka-farm lot, pero banayad naman po yan pababa. At may mga puno din po ng mangga dito. So maraming puno ng mangga. Ito ay mahogani. Pili ba yan? Ito ay pili. Ayun, santol pa po yun. Nasa baba. Malawak-lawak. Malaki-laking puno na. And then maraming bunga, no? So santol pa rin po yung nasa baba na yun. Ayun mga ka-farmland, nakakatuwa po itong property. Naglas ako. Nakakatuwa itong property mga ka-farmland. And then kasi very productive po, no? So marami po siyang hardwood. And then marami din pong bearing trees, no po, santol. So nakakatuwa mga ka-farm lot. Itong mahogany sa atin pa yan. Ay, ang daming mahogany. Ano, may ilang puno po itong mahogany. So ba, meron pa din. Ito santol, kaya lang putol na. So yun, may marami po itong puno ng santol. And then mangga. Marami din. Puno pa po ito ng mangga. May ilang puno pa ang nyug dito kuya? Dami ano. So kalimitan dito mga bagong tanim. Oo kasi yun. Ito mga bagong tanim pa rin. Ayun mga ka-farm lot, bali may kawayan din po sa loob ng property. Kaya kung gusto po magtayo ng kubo or house, no need na po natin bumili ng kawayan kasi may kawayan na po sa loob ng property. Ito may sapa ba dyan? Sapa sa baba niyan. Kaya may kawayan. Yun, may kalamyas, pang-asim. So, nyugan po ito mga ka-farm lot. Malawak po ito, 3.5 hectare. Ano ba ito tuloy? Itong kalsada na ito kaya may planong i-develop o ganito na talaga? Pero ito ay kung i-develop ng makakabili, pwede naman siguro, no? Kasi right of way naman to para sa patubig ng barangay. Yun, daming mahogany dun. Okay. So ayun, marami pong puno ng mahogany. Ayun mga ka-farm lot, bali ito po ay dati pasok po ang sasakyan dito. So sa tagal na rin ng panahon, and then sa panahon, medyo nag-iinulan, init ulan, yun po, medyo nabako-bako yung daan. Pero pasok naman po ang 4 wheels dito, di yun lang po, need lang po natin i-develop. Ayan, so yan, malaki na. Ang dahil pong mahogany itong mga ka-farm lot. So, at mga ilang taon na kaya kuya yung malaki na yan? 10 to 15 years na siguro. Ano? So malaki na po ito mga ka-farm lot. I think 10 to 15 years na po itong mahogany na to. So malaki na po. Ayan. And then may mga puno po ito ng saging. Ito din ang puno ng saging. Ito sa kabila, halos kababaan pa rin yun. Diretso yun. Okay. So ito po ang boundaries ng property mga ka-farm lot, yung mga bagong talim ng nyug pataas. So yun na po yung boundaries. Ito po yung ito din po yung dating barangay road na sa ngayon medyo hindi na po nadadaanan kasi medyo malubak na po yung daan. Pero ito po ay kung i-develop pwede rin po kasi dati po itong kalsada, and then kalsada po ito papunta sa patubig ng barangay. Kaya kung i-develop po natin ay pwede po, ano po, ununod na po natin bumili ng right of way. So manggaan to, santol pa rin. Ayan, so nakakatuwa mga ka-farm lot. Ayan, so ang dami pong bunga santol, ang dami pong puno ng santol dito mga ka-farm lot. Very productive po yung property. Nakakatuwa mga ka-farm lot. Ayan, yun po ay santol pa rin. Yun mga ka-farm lot, kung naghahanap ka ng retirement plan, gusto mo ng province, tamang-tama po ito. Kung mahilig ka magtanim, pwede kasi mataba po yung lupa. And then kung gusto mo ng investment, pwede rin.
kasi malapit lang po ito sa town proper na Santa Elena. Ayan. Yun, may puno din ng langka. Kung gusto mong mag-alaga mga ka-farmlet ng hayop, pwede. So babakuran lang po natin ng paikot. Pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Yan, baboy pwede rin kasi may mga distance na po ito sa bahayan. Then kung gusto mong magtanim ng rambutan, lansones, yun, tamang-takang na po yun dito sa property. Ito, santol pa rin po ito. Alin yung boundaries? Ayun yung boundary. Okay. So yun na po yung boundaries ng property mga ka-farmlet. Yan yung Madre Cacao na yan. And ito po ay isa po ng property. Ano po? Santol pa rin to. Yun, santol pa rin. So, ang dami. Ang dami pong tanim. Tumangga. Ito ay, anong puno to? Mahogany. Laki ano. Isang lupos ng tao. So, ito po ay nasa 10 to 15 years na rin po. Mahogany po. Siguro to ay dito na lang kasi kita naman. So, ano mo yung sa baba? Medyo pantay. Oo, so dito po ay hili pero sa baba po yun ay medyo pantay na po mga ka-farmlet. Then banayad naman po yung pahili niya. Daming bunga ng santol. So tagbunga ng ngayon ng santol. Sayang walang rambutan ano. Tagbunga ngayon ng rambutan. Halos taharan po ang dito mga ka-farmlet. Bali, may idea kayo kung ilan ang tanim nito na namumunga na? Yan, yun. Yung mga bagong tanim. May ilan kaya yung namumunga na? Hindi, ibig sabihin na may ilan daan kaya. Puno naman eh. Ano, puno naman siya ng so kung 3.5 hectare, kung mag 200 na lang per hectare halimbawa, edi nasa 6 to 700 ng nyug ito, no? Pero pa yung mga bagong tanim. So yun po mga ka-farmlet ay estimate lang. Ayan. So mabibilang naman po yan, pwede naman po natin bilangin. So yun mga ka-farmlet, buti ko na lang po ang video natin. And kung nagustuhan nyo po yung property, pwede nyo po i-message sa Viber or WhatsApp. And then kung may mga tanong po kayo regarding sa property and document, yan, sasagot naman po ako. Sasagot naman po kami. Ayun mga ka-farmlet, bali ito po yung dating tangke ng tubig para sa barangay. So sa ngayon, di na po siya nag-ooperate. Ayan, nilipat na po siya dyan sa unahan. So ang distance lang po niyan mga ka-farmlet sa property is 200 meters. Ano po? Ayan, so pwede po tayong connect dyan or pwede tayong mag-depth well. Sa source naman po ng kuryente mga ka-farmlet, may poste po ng kuryente dito. Ayan, so need lang po nating mag-extension ano po, and then may kapitbahay na rin mga ka-farmlet. Ayan, so ang distance lang po nito sa property is 150 meters more or less. Ayan, so may kapitbahay ka na po, and then pwede po tayong kumonekta din ng kuryente kasi may poste po din ng kuryente. So yun mga ka-farmlet, at thank you and God bless po sa atin lahat.